Magandang araw Pilipinas! Magandang araw Etchegueños! Ako si Mai Caserano, naghahatid ng pinakamahalagang balita sa araw na ito. Ang lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pagbabanta ng bagyong uwan sa ating bansa. Para sa kumpletong detalye, atin nang kamustahin si weather forecaster Aileen Yana na nakatutok sa Pag-asa. Salamat, Maika. Isang mapagbantay na araw sa lahat. Batay sa pinakahuling datos, patuloy na lumalakas ang bagyong uwan. Narito ang ating 5-day weather forecast at ang mga lugar na direktang maapektuhan, partikular sa bayan ng Etiague, Isabela. November 8, Sabado, sa pangkalahatan makakaranas ang Luzon ng katamtaman hanggang malakas na ulan dala ng bagyo. Sa Etiague, Isabela, maulap na kalangitan at asahan ng mga pag-ulan. May 35% hanggang 75% na tsansa, lalo na pagsapit ng gabi. Posible nang makaranas ng malakas na hangin, umaabot sa 12 miles per hour. November 9, Linggo, inaasahan ang landfall sa Northern Luzon. Dilubyo at baha ang posibleng idulot. Mataas ang posibilidad na itataas ang tropical cyclone wind signal sa Isabela. Asahan ng malakas na ulan hanggang sa heavy rain, may 85% na tsansa, at matinding pagbugso ng hangin, umaabot sa 33 miles per hour bilang paghahanda sa pagtama ng bagyo. November 10, Lunes, lalabas na ng PAR ang bagyo, ngunit monsoon rains ang epekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Magiging maulap pa rin ang kalangitan sa Etiague, Isabela at posibleng may katamtamang ulan, may 45% tsansa dahil sa pagtawid ng bagyo sa Northern Luzon. Magpapatuloy ang malalakas na pagbugso ng hangin at umaabot sa 24 miles per hour. November 11, Martes, tanging isolated rain showers na lamang ang mararanasan. Mas maaliwalas na ang lagay ng panahon, ngunit may manakanakang rain showers at paghina ng hangin. November 12, Miyerkules, pagbalik sa maaliwalas at maalinsangang panahon dala ng Easterlies. Bahagyang maaraw ng panahon at tuluyan nang mawawala ang malakas na pag-ulan. Huwag natin kalilimutan ang babala sa mga baybayin na coastal areas. High gale warning pa rin ang umiiral. Ipinapasa ko na kay Eliza Mea Castillo na nasa field para sa paghahanda ng komunidad. Salamat, Aileen. Andito tayo ngayon sa Etiague, Isabela. Kamustahin natin ang paghahanda ng ating mga kababayan. Kasama ko ngayon si Ate Jessa, isa sa residente dito sa Etiague, Isabela. Kamusta po ang inyong paghahanda, Ate? Kagabi pa lang, sinimulan na namin ang pag-iimpake ng aming mga go bag. Nilagay na din namin sa mataas na parte ng aming bahay ang mga importanteng mga gamit namin. Handang-handa na kaming lumikat na namang oras ang importante dito sa aming lahat. Maraming salamat po, Ate Jessa. Iyan ang halimbawa ng isang disiplinadong paghahanda. Para sa mga nangangailangan ng agarang tulong, narito si Angela Manzano na mag-uulat ukol sa mga emergency hotlines at paghahanda tips. Narito ang mga emergency hotlines na maaari nating tawagan sa oras ng sakuna. Ang National Release Reduction and Management Council o NDRRMC 02-89-11-50-61265. Sa Philippine National Police o PNP 117 o 02-8722-650. Ang lokal DRRMO, Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC 078-323-0185. Narito ang mga paghahanda, tips para sa bagyo. Una, siguraduhin may sapat na pagkain, tubig, flashlight, at radyo na may ekstra baterya. Pangalawa, iwasan ang paglabas kung may mataas na signal warning lalo na sa panahon ng landfall sa linggo. Pangatlo, kung may utos ng mandatory evaluation mula sa lokal na pamahalaan, sumunod agad. Tandaan, ang kaligtasan ang laging una. Balik sa'yo, Maika. Maraming salamat sa kumpletong ulat. Muli mga kababayan, huwag maging kampante. Manatiling updated at maging alerto sa bawat anunsyo. Yan po ang ating ulat panahon
Magbabalik po kami para sa iba pang balita matapos ang ilang paalala.